Pagpapatuloy natin itong series ng Faith That Works the Risk. At ang title po na message natin ngayong umaga, basahin nga po ninyo, Make the First Move. Yun, make the first move. Kalimitan, sa buhay ko po, ako yung naghihintay na ako'y pagpalain ng Diyos. So, sino po sa inyo ang ganun din na naghihintay na siya pagpalain ng Diyos? O, taas po kamay. Ako ay naghihintay na ako'y gamitin ng Diyos. Lord, gamitin niyo po ako. Naghihintay ako na sabihin mo sa akin paano mo ako gagamitin. Naghihintay ako sa Diyos. Naghihintay ako na ako'y maging malusog, maging healthy, ang aking physical na pangangatawan. Gusto ko maging healthy ako. Sino sa inyo gusto maging healthy? Pakitaas ang kamay. O kalimitan sa inyo, proof ang inyong bewang na kayo healthy, hindi ba? At ganoon din ako. Lumalaki din ang bewang ko habang nagkakaedad. Mahirap sunugin ang fats. Ngayon, gusto ng bawat isa sa atin, naghihintay tayo na ayusin ng Diyos ang ating relationship sa family. Tama? Hinihintay ng Lord, ayusin mo ang relationship namin. Hinihintay natin na magkasundo-sundo tayong magkakapatid. Tama po ba ako doon? Ayun. Na-realize ko, hindi pala ganon. Ang Diyos, hinihintay ako na ako ang gumawa ng first move. Papakita ko sa inyo ang aking sinasabi. Dito po sa Genesis chapter 8, verse 22. While the earth remains. Okay, di ba? Habang nanatili ang mundo. While the earth remains. Seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Diyos ang nagsabi. Pag Diyos ang nagsabi, tiyak ito ang mangyayari. Okay, kaya tandaan niyo yung mga sayings na yon. Hindi niyo man matandaan ang buong sermon, matandaan niyo na pag Diyos ang nagsabi, tiyak ito ay mangyayari. Dahil sa Tagalog, tinan niyo po ito sa Tagalog, habang ang lupa ay nananatili, ang pag-ahasik at pag-aani, alin ang nauuna, pag-ahasik o pag-aani? Mag-aani ka ba nung wala kang inihahasik? And a lot of people is waiting for results. Naghihintay ng resulta, pero ayaw niya munang gawin yung first move to plant, maghasik. Naghihintay ka ng success sa buhay, but you do not want to go through the process of life. Gustong maging doktor, ayaw namang mag-aral. Gustong nangangarap ng isang kurso, ay hindi naman siya subsubang ulo sa kanyang pag-aaral. Tama ba ako doon? Gusto natin yung resulta, pero ayaw natin yung proseso kung paano tayo makakarating doon sa resulta. Right? Kaya habang ang lupa ay nananatili ang paghasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi, ay hindi hihinto. Diyos ang nagsabi, tiyak ito ay, amen po. Kaya tayo magkaisa tayo doon sa pagtitiwala sa Diyos. Kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Kailangan alam natin yung kanyang purpose, yung kanyang plans para sa atin. Alam niyo ba walang masamang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin? Siya nagsabi nun. Sabi niya, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala na inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at ito ipambigyan kayo ng pag-asa sa inyong hinaharap. Kayo naman ang magbasa. Sige po. Para sa ikabubuti at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Alam niyo sa ibang translation, sabi, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thought of peace and not of evil. Pero tinan nyo, meron bang nangyayaring evil day sa atin? Meron bang nangyayaring masamang pagkakataon sa atin? Sa tingin natin? Okay. Pero hindi ibig sabihin nun, masama ang plano sa inyo ng Diyos. Meron itinuturo ang Diyos. Kaya sabi rito, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Pagka ikaw ay merong end na expected mo na, ang ibig sabihin nun, inaasahan mo na, alam mo na, kinikilala mo na mabuti ang mangyayari sa dulo. Expected end. Ang ending ng buhay mo, expected mo na. Oh, amen ba tayo doon? Kaya,
Gusto ng Diyos blessing. Gusto ng Diyos pagpalain. Gusto ng Diyos ma-enjoy natin ang life na siya ang nagbigay. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ako'y naparito upang ang tupay magkaroon ng buhay, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Ang buhay na nais ng Diyos sa atin, buhay na ganap at kasiyasiya ang buhay. Okay, so tatanungin ko kayo, alin ang mas marami sa inyo, ganap na buhay o malungkot na buhay? Malungkot. Maraming struggles, hindi po ba? Okay. Hindi ang ibig sabihin ng mga struggles o kalungkutan na yan, may masamang plano ang Diyos. Kaya magtiwala tayo at ito ang ating titingnan ngayong umaga. Tinan niyo po. Ang sabi niya rito, okay, ulitin natin uli. Genesis 8:22. Okay, sabay-sabay po. Habang ang lupa ay nananatili, ang paghasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ay hindi hihinto. At sa Galatians 6:7, ito na, tinan niyo po, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Huwag niyong baligtarin ito. Huwag niyong i-twist ang salitang ito. Huwag niyong baligtarin. Huwag niyong baluktutin. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang purihin ng Diyos sa kanyang banal na salita. Hindi po ba? Ano natitira sa atin ngayon? Anong kailangan natin gawin? Tumalima tayo. Anong kailangan mong gawin? Sabihin mo, tatalima ako. Sabihin niyo po yun. Tatalima ako. Gagawin ko. Gagawin ko yung sinasabi ng Diyos. I will make the first move. Or else, hinihintay ng Diyos na ikaw yung magkaroon ng first move, hinihintay mo ang Diyos na siya ang mag-move. He already did. More than 2,000 years ago, He did the first move. Yung first love, siyang inibig niya muna tayo. Hindi natin alam ibigin ng Diyos, pero inibig niya muna tayo. Ipinamalas ng Diyos doon kung gaano niya tayo kamahal. So, wala na tayong dapat ipag-alinlangan. Nasa sa atin na lamang yung pagtugon. Kumbaga sa babaeng, sabi niya, walang matimtimang birhen sa isang lalaking matyagang manalangin. Ibig sabihin, kung matyaga ka manligaw, sasagutin ka rin. Matagal na tayong nililigawan ng Diyos. At gustong-gusto ng Diyos na tayo sumagot sa Kanya, yes, Lord, I'm going to serve you. Gustong-gusto niya yon. Kaya ngayong umaga, magkakaroon tayo ng bagong pananaw tungkol sa buhay. Handa ba kayo doon? Hindi nakakatakot. Hindi nakaka-nervyos ang mag-serve kay Lord. Dati, katulad ako ng iba sa inyo, katulad first time kayong umaten sa church, ganyan din ako noon. Nakaganyan ako. May bigote ako noon. Makapal panleeg ko noon dahil workout ako. Mayabang. Tapos nakatingin ako doon sa katabi ko. Nagsama sa akin doon ay cum laude. Okay, ngayon, tinitingnan ko. Kawawa naman itong taong to. Umiiyak, parang tanga. Kaya, tinitingnan ko sila. Ano itong ginagawa nito? Professional na siya. CPA siya. Ang ganda ng trabaho niya. Tapos, akala mo lagi may problema sa buhay. Umiiyak sa pagpupuri sa Diyos. Alam niyo, nung ipuin ako ng Diyos, mas malala pa ako sa Kanya. Iniwan ko yung buhay ko, iniwan ko yung Amerika, iniwan ko yung trabaho, iniwan ko yung aming bahay. At pagkatapos ito, naglilingkod ako sa inyo, at sabihin ko sa inyo, totoo, pagtatapat ko sa inyo ng buong katapatan, kahit kailan, hindi ako nagkulang. Kahit kailan. Naubos ang lahat ng pera namin sa loob ng 3 buwan. 3 taon. 3 years, ubos ang pera namin. 3 years. At nabuhay ako by faith. Hindi ako pinabayaan. Hanggang sa nakikita niyo ang ating church ngayon, ang laki pala ng HTBC, ganito pala ang church. Hindi po nagsimula ng ganito. Pumasok ka sa sinehan kasi, tapos na ang sine. Hindi niyo nakita kung paano kami nagsimula, kung paano nagtyaga, kung paano ang aming ginawa. We did the first move sa pagkilos, sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nakaka-nervyos yun, hindi po nakakatakot. Amen po. Pag Diyos ang nagsabi, yan, maaasahan natin. Tiyak ito yung mangyayari. Now, titingnan natin ngayon itong law of harvest. Titingnan natin ito. Gusto natin lagi harvest eh. Walang harvest pag walang planting. Walang harvest pag walang sowing. Walang pag-aani pag walang paghahasik. Kaya meron tayong first move. At alam niyo po itong sowing and reaping nito, itong tinutukoy nito yung tungkol sa
Tinan nyo, ulitin natin yung Genesis 8:22. Tinan nyo po. Sabay-sabay, basahin nyo muli. At alam nyo, pag inuulit-ulit mo yung pagbasa ng salita ng Diyos, bigla itong magkiklik sa'yo, biglang magri-ring sa'yo, biglang magliliwanag ang iyong isipan. Tinan nyo po. Sabay-sabay. Habang ang lupa ay nananatili, ang paghasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi hinto. Kaya yun lang, kailangan mag-gets natin yan. Mag-gets natin. Para tayo ay mag-ani. Amen po? At yung paghahasik nito, ay hindi lang tinutukoy dito halaman. Hindi tinutukoy halaman. Kasi ang iniisip natin, paghahasikan, magtatanim ako ng ubas, magtatanim ako ng mais, tatanim ako ng palay, ng malagkit. Okay. Hindi lamang halaman ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito ay relasyon. Ang pinakamahalaga sa silong ng langit ay relationship. Sabihin niyo yung word na yan, relationship. Pag ang relationship ay hindi maayos, ang buhay mo ay hindi kumpleto. Hindi ka masaya. May lungkot ang buhay. Meron kang loneliness sa iyong buhay. Meron kang namimiss sa iyong buhay. Kaya yung relationship, ito ay napakahalagang ihasik natin ay good relationship. Paano natin gagawin yon? Now, ito, paghahasik, hindi lamang halaman, hindi lamang relationship, may kinalaman dito ang health, kalusugan. Paghaharap mo sa lechon, para kang mauubusan. Paghaharap mo doon sa mga pagkain na matatamis, gusto mo pa, you want more. Nagigets mo ang sinasabi ko? May diabetes na Kakain pa ng kung ano-ano sa likod ng pinto, itatago pa yung leche plan. Pag ngiti, kita naman sa gitna ng ngipin kung ano yung kinain niya. Yung health, may kinalaman din ito. Kung ano yung inihasik mo, kung ano yung kinakain mo, kung ano yung craving mo sa finances. Applicable ito. Kung makagasta, wagas. Anong dulo nito? Di puro utang sa waldas. Yan ang mangyayari. Kaya mga minamahal ng Panginoon, pati sa career, it applies. So God's principle in planting good seed. Yun ang importante po. Number 1, ang lahat, everything starts as a seed. Binhi. May binhi muna. Nagigets ang sinasabi ko po. So pag pinag-usapan natin ay binhi, naturally, binhi. Sabi niyo yung word na yun, binhi. Hindi ka mag-iisip ng basta binhi. Ang iisipin mo, hahanapin mo, yung binhi na epektibo na binhi. Kung ikaw ay good farmer, hahanap ka ng hybrid. Hahanap ka yung binhi na pag namunga ito ay masagana. Nagigets mo sinasabi ko? Hindi ka kukuha ng binhi na nanggaling sa palengke, yun, nanggaling doon sa buto, tapos itinanim mo, hindi pareho ang magiging resulta. Hindi pare-pareho ang mga bunga. Yahanapin mo yung binhing magandang binhi. Sabi sa Genesis 1, verse 11, tinan nyo. Then God said, eto na naman, ang Diyos na naman na nagsabi, kayo naman po bumasa, tulungan ninyo ako. Okay, read. Okay. Praise God. Then God said, let the earth bring forth grass. The herb that yields seed. Okay, tapos, the fruit tree that yields fruit according to its kind. Whose seed is in itself on the earth. And it was so. Sa Tagalog, at sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi, tanim na nagkakabinhi. Isa pa. Okay, isa pang malakas na sa tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa at ito'y nangyari. Sa aking mga sinabi at sa pagbabasa natin muli, nagkaroon po ba kayo na ng insight kung ano yung sinasabi dito sa Genesis 1:11? Taas ang kamay po kung nagkaroon kayo ng insight. Nakikita ninyo,
Sibulan ang lupa ng halaman, ng mga tanim na nakakabinhi, at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa. At ito yung nangyari. Pag Diyos ang nagsabi, amen po, mga minamahal ng Panginoon. Bawat puno, bawat bunga, ito po, namumunga kung anong klase siya. Every idea, pag pumasok sa iyong idea, good idea nang galing sa Diyos. Alam mo? Pumasok sa Diyos, sa iyong isip. Alam niyo, ang pag-uwi ko sa Pilipinas, galing sa US, naandun na ako, nagtatrabaho na ako doon, maayos na kami, mga anak ko'y naandun, may bahay na kami doon, ang trabaho ko po, maayos ang trabaho ko. Hindi na kailangan magtrabaho ang misis ko para tulungan ako. Yung sweldo ko, sapat na para sa aming mag-asawa. Umuwi ako sa Pilipinas para ako yung maging pastor at magsimula nang hindi ko alam kung saan sisimulan, hindi ko alam kung paano sisimulan, hindi ko alam kung sino-sinong atin, katulad ninyo, hindi ko alam. 1995, ganun po nangyari yun. Lahat ng pangarap, lahat ng achievement, alam nyo, pati ang isang buong bansa ay nanggaling sa isang binhi. Si Adan, si Eva, tapos nanganak, at tapos nagmultiply, tapos napuno ang lupa. Punuin ninyo ang lupa ng mga binhi na purong makadiyos na binhi. Nakita niyo po yung plano? Ano nakikita niyo sa lupa? Di ba? Mga makadiyos na tao ba ang nag-exist ngayon sa lupa? Sagutin niyo ako, yes or no? Hindi. Nahaluan ng ibang binhi. Now, ito po, itong church, nagsimula ito sa ganon. Na tinawag ako, sinabi sa akin, simulan mo, I'm going to use you. Your ministry is not the US, your ministry is the Philippines. Tumugon ako, hindi ako natakot, at nagsimula kami. 7 lamang kami noon na nagsimula, at yung mga anak noon ay umuwi ngayon, yung mga anak ng isa sa kasama kong yon, umuwi ngayon. Dati sila ay unproductive, yung mga bata. At ang kanilang tatay nadidismaya na sa kanila dahil ang mga batang yun ay unproductive. Pero ang nanay niya continuously ay nagpe-pray para sa kanya. Alam niya, ang bawat isa sa kanila ngayon ay productive na at pinagpala na ng Panginoon at nag-e-enjoy sila ngayon sa kanilang pagsasama-sama sa kanilang pag-uwi. Your life, kayo mismo, ang buhay ninyo, nagsimula sa binhi. Binhi ni tatay na ipinunla kay nanay. Walang mali siya, okay? Huwag na kayo magwawander ang isip at mag-iisip ng, wala. Binhi na ipinunla kay nanay. At yung binhi yun, pagkadami-dami, millions ng mga sperm, naglangoy. Tapos, isa lamang doon ang dumikit doon sa egg cell. At pagkatapos yun lang ang nabuo na isang bata. At sabihin mo sa iyong katabi, at ako yun. Imagine how victorious you are noon pa. Ang kakompetensya mo doon, dami. Mga kapatid mo yon na hindi nabuo. Tapos ikaw ang dumikit no sa egg cell ni nanay, tapos ipinanganak ikaw. Dahil may plano ang Diyos sa iyo. Don't you forget that. May plano ang Diyos sa iyo. At maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Walang planong masama ang Diyos because He is a good God. Amen po ba tayo doon? At maging ang ating mga relationship. Ang ating relationship nagsisimula as a seed. Manliligaw ka, pakikitaan mo ng mabuti hanggang sa ikaw ay magustuhan, pagkatapos kay magpapakasal, tapos kayo magsisimula ng inyong family. Pero ang binhi, don't you forget, is good or bad. Ang pipiliin natin ay good seed. At ang Panginoon, tinuturuan tayo kung paano tayo ay magpupunla ng good seed. Mabuting binhi ang nais niyang punla natin. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Ang binhi na dapat itanim is any binhi, kahit anong binhi ito na valuable. Ito hindi yung patapon, hindi yung pangkaraniwan, hindi yung basta na binhi. A seed is anything valuable that I give away. Kung ano yung inihasik mo na mabubuti, na godly na binhi, tiyak ito ay ito ng binhi na produkto. Sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ganyan kabuti ang Diyos. Gusto niya tayo, makita natin dito, pag ikaw ang binhi ng mga pagpupuri sa Diyos, pag pinupuri mo ang Diyos. So, sabihin nyo ngayon, pag pinupuri ko ang Diyos,
Hindi ba kanina nagpe-praise tayo, na-experience mo ba ang presence ng Lord sa buhay mo kanina? Na nagpe-praising tayo, nagpupuri, nakataas ang kamay mo. Maliban na lamang kung katulad kita noon, na nakaganyan lang ako. Parang tanga ito mga ito. Ganon ako eh. Arugante ako siguro sa church na ito. Yung luma kong pagkatao, mas arugante ako sa iba sa inyo. Kaya, tinitingnan ko na gano'n, parang itong sira, umiiyak pa. Alam ko namang may kaya na siya, mayaman na siya, maganda ang sweldo niya, maganda ang bahay niya. Pagkatapos, nakataas ang kamay na umiiyak. Parang tanga para sa paningin ko nung ako ang tanga. Nung hindi ko alam na yung pala ang susi, yung pala ang binhi. Pag ikaw ay nagpuri, ang presensya ng Diyos, bababa sa iyo. Bababaan ang presensya ng Diyos. Amen po. So, sa bawat puno na may bunga o halaman, nagsisimula ito sa binhi. Amen po. So, lahat ng mga bagay na ito, pati ang church, kaya yung pagpupuri at saka yung iyong oras. Yung oras mo, parang binhi rin ng oras. Pag ikaw ay nag-spend ng time, alam ba yung time mo, in-spend mo wisely ang iyong time. In-spend mo sa iyong anak. Nagkaroon kayo ng quality na time sa iyong anak. Nag-guess niyo ako? Nung maliit pa siya, kasama kang nagsosolve ng mga problema, tinuturuan mo siya, sa module, tinuturuan mo siya, hindi makakalimutan ng iyong anak na ikaw ay nag-i-spend ng time sa kanya. At pag tumanda ka, mag-i-spend din siya ng time. Kanino? Sa iyo. Amen po. Kaya ito ay napakahalaga, itong pagtatanim ng mabuting binhi. Kung ikaw ay very encouraging sa iyong anak, pag nagkamali ang iyong anak, hindi mo siya sisisihin. Pag nagkamali yung anak, hindi mo siya ipuput down. At sasabihin siya ng kung ano masasakit na salita na titimo sa puso niya. Taon na hindi pa niya makakalimutan ang iyong sinabing masakit. Nangyari sa akin yun. Hindi ko makalimutan yung masakit na sinabi sa akin ng tatay ko nung ako. Minsan lang niya akong tinuruan ng algebra. Tatandaan ko. Sa ibabaw ng aming piano, tinuruan ako ng algebra. Sabi, hanggang ngayon, multiplication table, hindi mo alam. Paano ka matututo ng algebra? Niloloko mo ko. Sa'yo lang ang matrikula binibigay ko sa'yo. Ang sakit sa pandinig ko. Papa, nanghihinayang sa matrikula. Ayaw akong turuan. Nanggaling naman ako sa probinsya, nag-aral, tapos bigla akong sa Maynila, nag-aral sa private school. Ang daming subject. Na-shock ako sa dami ng mga subjects. Pagkatapos, don't get me wrong, hindi malupit ang tatay ko. Ang tatay ko lamang ay hindi niya alam ang tamang paraan. Yung katulad ninyo, hindi katulad ninyo na alam nyo na ang tamang paraan kung paano magpalaki ng anak. Tinan nyo, di ba? Tinan nyo ang katabi nyo, titigan nyo, di ba? Alam ng mga katabi nyo kung anong tamang paraan, di ba? Kasi kayo ay nasa church, kayo ay nasa HTBC, natuturuan tayo ng tamang paraan kung paano mag-motivate, kung paano magkaroon ng study habit ang anak. Tayo nagtuturo sa mga bata. So if you spend time, they will spend time with you. Maraming mga magulang nagtataka, bakit wala nang dumadalo sa akin? Nasaan ba yung mga batang iyon? Masyado na silang busy, hindi na ako pinapasyalan. Marami akong alam na gano'n, na pati doon sa mana, nag-aaway-aaway ang mga anak. Naisip, paano kaya pinalaki itong mga batang ito? Bakit kaya sila ay nagkakaganon? Kasi hindi nangyayari ito sa mga bata na pinalaki na maging giver, na maging magparaya, yung magmahalan sila magkakapatid. At marami akong nakikitang ganun po. Pero may ilan akong nakikita na nag-aaway-aaway dahil sa mana na hindi naman nila pinaghirapan. Huwag na kayong malungkot. Hayaan nyo na yun kung kayo ay nakaranas na gano'n. No? Nakikita ko ibang mukha, nagbago Huwag kayong malungkot. It's okay. Walang makakapagdala ng kahit isang kusing sa kanyang libing. Wala. Mapalad ka, mabigyan ka ng 1,000. Bibigay lang siya kataasan 100. Para pag sa purgatorio ka, may pambili ka ng McDonald's. Yun lamang. Hanggang doon lang. Pero walang ibibigay sa iyong malaki. Nagagas niyo ako. Salamat sa Diyos at natututo tayo po. Kaya yun po, lahat ng mga, yung sa relationship natin, naghahasik tayo.
para tayo ay umani ng mabuting relationship sa isa't isa. Hindi pa too late. Hindi pa po too late. Kung masama ay yung relationship, huwag ka malungkot. Kaya ka nga nararito ngayong umaga para bigyan ka ng pag-asa ng Diyos na ang bawat relationship natin gustong ayusin ng Diyos. He came para tayo magkaroon ng relationship sa Kanya. Ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Di ba relationship yon? Sabay-sabay po, basahin ninyo. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya, para ipakilalang anak, pinagkalooban tayo ng espiritu ng anak. Sabay-sabay po, upang ipakilalang kay mga anak, espiritu ng anak, upang makatawag tayo sa Kanya na, Ama ko, doon nagsisimula ang lahat na ang Diyos, mailid tayo, maiguide tayo doon sa Kanyang kalooban. At ang banal na Espiritu, gusto ng Diyos, manahan sa atin. At yun ang mag-iisa sa lahat ng nasa langit at nasa lupa, ay ang Holy Spirit. Ito pong mga lihim na panukala ng Diyos. Yung sinasabi po sa Ephesians 1:10. Ito ang lihim na panukala ng Diyos, ang pag-isay ng lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ngayon, tinan niyo po. Sabay-sabay, basahin po ninyo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Paano niya gagawin yun? Yung Espiritu na nawala sa atin, yun ang ibabalik niya sa atin. Paano mangyayari ang lahat ng yun? Namatay siya para sa atin. So pag pinaniwalaan natin yung ginawa ng Diyos, kalimitan po ang iniisip natin ano magagawa natin para sa Diyos. Pero ang totoo niyan, ang hinihintay ng Diyos, maniwala ka sa ginawa niya sa iyo. Ulitin ko. Ang kalimitan, ang iniisip ng tao, anong gagawin niya para siya magmana ng buhay na walang hanggan? Yung pong nasa Bible. Guro, anong dapat kong gawin para magmana ako ng buhay na walang hanggan? O sabi ng Panginoon, anong nasusulat? Ibigin mo iyong Diyos, buong puso at kaluluwa, buong pag-iisip at lakas. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Relationship. Sabi niya, tama ang sinabi mo, gawin mo to, mabubuhay ka. Pero ang dami pa niyang question sa kanya. At ngayon, ito po ang aking sineshare sa inyo. Nagsisimula ang lahat ng yan sa relationship sa God. At para tayo magkaroon ng relationship sa Kanya, kailangan yung binhi ng Diyos manahan sa ating mga puso. At yon ay sa pamamagitan ni Jesus. Pag tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo ay qualified na mabalik sa atin ang Espiritu na napahiwalay sa atin dahil sa kasalanan. Tignan nyo, nung unang delikha tayo ng Diyos, nasa atin ang Espiritu. Pero nung pumili ang tao kung susunod o susuway sa Kanya, anong pinili? Sumunod o sumuway? Nung pinili niya ang pagsuway, ang nangyari sa Kanya, ang Espiritu lumisan and then it became empty. Yung emptiness na yon, inahanap natin ng substitute. So kung ano-ano yung gusto nating ilagay sa ating mga puso, kulang lahat ng yon. Hanggang sa dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, sinilang siya ng babae sa ilalim ng kautusan upang palayain ang lahat na nasa ilalim ng kautusan. Nung tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, binalik ang Holy Spirit. At sabi sa John 14:26, pagdating ng patnubay, sabi niya, ang Espiritong susuguin ang Ama sa aking pangalan, sa pangalan ko, siyang magtuturo sa inyo ng, sabay-sabay po, nasusuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Purihin ng Panginoon sa kanyang banal na salita. So doon nagsisimula ang lahat ng yon, yung pagtanggap kay Lord. Pagtanggap kay Jesus. Pag tinanggap mo siya, ang iyong kasalanan na kasama niya doon sa cross. Kasama niyang napako sa cross. Yan ang sinasabi sa Colossians 2:14. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Isa pa. Pati mga pananagutang kaugnay nito. Ulitin niyo yon. Okay. Pinawalang bisa ang kasulatan laban sa atin at pati yung pananagutan kaugnay nito, ang ginawa niya, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Pero merong isang requirement, manalig ka sa ginawa niya. Ang kalimitan, nananalig tayo sa ating magagawa sa Diyos. At laging short, laging kulang.
Ang kailangan, manalig tayo sa ginawa niya, hindi sa ating magagawa para sa Kanya. Kaya pag sinabi niyo, Lord, I believe you, doon natin makakamtam ang banal na Espiritu. Doon nagsisimula ang lahat. Sambitin natin ang panalangin ito po. Sambitin natin ang buong puso. Mahal na Diyos, ako po isang makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa mga kasalanan na aking nagawa. Ako po'y nagpapasalamat na bago pa man ako isinilang, inilaan mo na ang buhay ko sa buhay na walang hanggan, sa piling mo. Sinugo niyo po ang iyong buktong na anak. Siya namatay para sa akin at siya naging kabayaran ng aking mga kasalanan. At sa pananalig ko sa Kanya, nakamtam ko ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sambitin niyo ng malakas, Panginoong Hesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name, Amen. 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 Doon nagsisimula ang lahat. Ang patnubay sa atin at papatnubayan tayo ng Panginoon. At dito, yung growth process na yan, diyan nagsisimula. Amen po? Sabihin yung word na yan, nagsisimula. Okay. Hindi ibig sabihin, nakamtam mo, pero ang maturity ay hindi pa. Nagsisimula doon. At nais niyang tayo mag-mature. Nais niyang makita natin yung katotohanan tungkol dito. Ang isang bagay tungkol sa seed ay ito. Seed, binhi. Ang salita ay pwedeng maging binhi. Seed. Yung word na sinasabi mo, yung binibigkas mo, it could be good seed or bad seed. Pagka yung ikaw ay mainit na ang ulo mo sa anak mo na lagi nagkakamali, meron pong mga bata, hindi ako naniniwala na may anak na bobo. Ang naniniwala ako ay merong anak na off-focus. Katulad ko po, ang paniwala sa akin ay ako'y bobo. Pero ang totoo nun, off-focus lang ako. Hindi ako nakafocus doon sa ginagawa ko. At katulad din ang karamihan sa inyo. Sino sa inyo rito ang off-focus na nag-aaral? Pakitaas ang kamay. Yung hindi nakafocus. Mahilig sa laro, mahilig sa good time, mahilig sa nung high school, mahilig makipag-date, makipag-girlfriend, tinatakas ang kotse ng tatay, tapos nakikipag-date. Ganyan ang ginagawa ko nung araw. Ay hindi ko na-attain. Kaya ang father ko ay hindi na niya nakita nung ako'y nagbago. Nung 16 years old ako, na-aksidente ang tatay ko at namatay. At doon ako nagkaroon ng realization, doon naka-experience ng pagbabago. At sayang, hindi na niya nakita ang pagbabago ko. Pero alam ko, ang tatay ko ay makikita ko pa rin pagdating ng araw. Amen po? Hindi na siya makakabalik, pero ako'y makakapunta sa kanya, purihin ng Panginoon. Amen po? So, if you have this in your mind, you have to choose the word. You have to choose binhi. Pipiliin mo yung binhi. You have to choose the words that you are going to say. You choose the word. Yung sasalitain mo, yung papahayag, pipiliin mo, mag-iingat. Huwag po tayong ang lahat ng maisip sasabihin kagad. Amen po. So, kung gusto nating mag-anit tayo, kailangan po, we must do the first move. Tayo ang magkaroon ng first move. Sino ang willing na sumunod sa Diyos, gawin niya ang first move? Pakitaas po ang kamay. Yung pagtataas ninyo ng kamay, pakikisa, nakikita ng Lord. At ako po yung nabibless sa inyo na kayo kaisa ko. Now, alam niyo po yung binhi na ito, sabi dito sa Matthew 13, okay, verse 24 and verse 25. See, yung Panginoong Kristo nagbigay ng talinghaga. At pagkatapos tinanong siya ng kanyang mga alagad, hindi po ba mabuting binhi ang inyong inihasik? Bakit meron ganyan sa church? Bakit meron ganitong mga tao? So inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. So anong inihasik ng Diyos? Si Jesus, ang inihasik niya ay mabuting binhi. Okay, sa verse 25. Isang gabi, sabay-sabay, kayo po magbasa. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguan. Narinig niyo na ba yung salitang hindi mamamatay ka agad yan? Masamang damo eh. Narinig niyo na ba yan? Biblical yan.
Yung masamang damo, hindi madaling mamatay. Ba't ba hindi mamatay ito? Eh, masamang damo yan. Hindi basta mamamatay. Kahit ma-ICU yan, hindi pa yun mamamatay kaagad. Masamang damo. Di ba narinig nyo na ba yan? Okay, hindi totoo yung ano. Pero totoo na habang natutulog ang tao, ibig sabihin, habang ang tao ay hindi nagpe-pay attention. Nahahasikan siya ng masamang binhi. So pag nahasikan ka ng masamang binhi, na-infiltrate ka, ang lalabas sa iyo, masamang salita. Susundan niyo pa ako? Kaya kailangan tayo, alam natin na i-process ang pumapasok sa ating isip upang hindi yung masamang binhi ang ating maihasik sa mga taong mahal natin. Ang nagsasuffer ay mga taong pinakamalapit sa atin. Ang taong closest sa iyo, taong pinakamalapit sa iyo, ang naapektuhan ng mga salita ng masamang binhi na meron ka. Dahil hindi mo alam i-process at tuturuan tayo ng Panginoon. Amen po? Amen? At ang natuturuan ng Diyos ay yung nagpapaturo sa Diyos. Blessed are the poor in the spirit. Napalad ang aba na walang inaasang kundi ang Diyos. Mapapabilang sila sa kanyang kaharian. Ibig sabihin ng napapabilang sa kaharian, mapapabilang ka sa kanyang pinaghaharian. At ang pinaghaharian ng Diyos ay mababang loob sa Diyos. At ang nagmamataas sa Diyos, God resists the proud, He gives grace to the humble. Kaya kung habang nagsasalita ako, sino pa yung pastor na yun? Ano ba yung pinagsasabi ng pastor na yun? Parang alam niya lahat ng sinasabi niya. Hindi po. Ang sinasabi ko, may backup na word of God upang ang aking sinasabi, ma-realize ninyo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi galing sa akin lang. Hindi speech. Ito'y sermon. Ito ang sinasabi. Kaya pupunta tayo ngayon dito sa pangalawa. Nothing will happen unless I start planting. Hanggat hindi ako nagpa-plant, wala akong harvest. Totoo ba yun? Oh, yun ang sinabi sa Genesis. Planting and harvesting. Kaya magpa-plant ka muna before you harvest. Seed time and harvest time. Cold and heat, winter and summer. And day and night shall not cease. Sinabi ng Diyos, mga minamahal ng Panginoon, manalangin po tayo sandali. Lord, tulungan niyo po ako na ma-focus sa aming pinag-uusapan. May kinalaman ito sa aking future. May kinalaman ito sa aking buhay. Marami na akong nasayang na binhi sa umagang ito. Sasaluhin kong lahat. Yayakapin kong lahat ang mabuting binhi na maririnig ko. In Jesus' name. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. Ang salita ng Panginoong Jesucristo mismo sa John chapter 12 verse 24. Alam niyo, ito ang nagbabago ng buhay ko. Minsan umuwi ako sa bahay, binuksan ko yung TV, tapos yung preacher, ito ang unang sinasabi. Ito raw ang nagpabago sa kanya at nung inintindi kong mabuti, bago pa akong mananampalataya noon, pero ko naantig na ang kalooban ko ng salita ng Diyos. Kaya pagdating ko sa bahay, hindi panunood ng kung ano-ano o hindi ipakikinig ng kung ano-ano ang aking inuuna. Binuksan ko at inano ko yung preaching, alam ko ganung oras yun eh. Sabi niya rito, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Unless a grain of wheat falls on the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Totoong-totoo. Totoong-totoo. Totoong-totoo po to na yung binhi ay hindi dapat manatili sa sako. Ang binhi ay dapat ihasik. Hindi dapat manatili sa sako. Na-imagine niyo ba kung walang pananampalataya ang farmer at hindi niya ito, ayaw niyang ihasik? Isang sako? Alam niyo ba isang sakong palay? Ilang bigas yon? Hindi pa ninyo alam yon. Nang isang sakong palay, ang maaani mo'y kalahati. Kalahating kabang bigas. Eh, may pupunta tayo doon. Oh. Eh, papaano kong bagyuhin? Papaano kong dagain? Papaano kong... Di sayang pa. Ang sigurado, kainin ko na lang siya. Tama? Oh. So, kinain lang niya. Yung isa namang magsasaka, sabi niya, hindi ko sasamantalahin ko itong pagkakataon. Naniniwala ako na tutubo ito sa lupa. Kaya inihasik niya. Pag ihasik ninyo yung palay, ito nangingitim. Pag inilagay sa lupa, babaon ito sa putik.
ito ay mangingitim. Alam nating magsasaka yan, di ba? Sino sa inyo magsasaka? Nakatulad ko, di ba? Okay, di ba? Pag itinanim mo yan, mangingitim yan. At pagkatapos, pag nangitim yan, mamamatay yan, doon nagsisimula, mag-germinate. Tapos, uuhay. Pagkatapos, pag umuhay ito mamumunga. Magmumunga ito ng tig-30, tig-60, tig-100. Hindi namumunga ng isang buti lamang ang isang palay. Amen po ba tayo doon? Hindi mamumunga. Ito mamumunga ng marami. Mamumunga ito ng masagana. Amen po. Kaya makikita natin dito, ang seed is worthless in the bag. Kakainin mo, dudumi mo, tapos na ito. Pero seeds are meant to be planted. Kailangan itanim mo ito. At itanim mo ito ng may pananampalataya. May itanim mo ito nang ikaw ay umaasa ng ani. Itanim mo. Walang nasasayang sa pagtitiwala sa Diyos. Tandaan niyo yung sinabi ko pong yan. Danas ko, walang nasasayang sa pagtitiwala sa Diyos. Naubos ang lahat ng aming ipon sa Amerika, na inipon namin buong buhay namin, naubos ng 3 taon dahil ang daming manghihingi sa Pilipinas. Nakapila yan. Nanghihingi ng pangbili ng gamot, pang-ospital, pambili ng ataol, pangkuha ng passport para mag-apply ng trabaho, pang-tuition ng anak, pambayad ng kuryente ng Meralco, kawawa naman ng mga bata, nagpapaypay. At kung ano-ano pang sinasabi sa akin, na pag tumugtog na yung, pag nagsasalita siya, meron siyang invisible na nagbubiolin. Pagsasalita, habang nagsasalita, tapos mahabag ka sa taong yan. Bigyan mo na siya. Ubos ang kwarta. Nung natuto ako, bill ng Meralco, sabi ko, anong problema? Mapuputulan ng kuryente. Anong problema? Di ang mga bata ay magpapaypay. Sabi ko, ako nakarating na sa Mindoro, nakarating na ako sa Kalinga, nakarating ako sa mga tribo. Nakita ko mga bata doon, walang kuryente na buhay. Mabubuhay ang anak mo. Wala pa ako nalaman na namatay dahil nawala ng kuryente. Nakakaawa naman. Bayaan mo silang matuto. Tama na, umuwi ka na. Walang problema dyan sa sinasabi mo sa akin. Huwag niyong problemahin ang naputulan ng kuryente. Alam niyo kung bakit sila naputulan ng kuryente? Irresponsable. Kalimitan. Alam naman, mapuputulan ka pag gamit ka ng gamit, nood ka pa ng nood ng mga batang Quiapo at kung ano-ano. Magbabayad ka talaga ng mahal na kuryente. Amen po ba tayo? Ito pa, isang rule na dapat nating maunawaan. Tungkol sa seed, when I have a need, I should plant a seed. Pag meron akong kailangan, yun ang itatanim ko. Sa akin pong kalagayan ngayon na ako'y matandang may health issue, na-bypass po ako Kaya ako'y bypass survivor. So kung hindi ako bypass survivor, hindi ako ganitong kabagal kumilos, at saka hindi ako uubo-ubo. Ganito po yun. Kailangan ko ng gulay. So sa palengke, bihira ka makabili ng gulay na sariwa, yung magandang gulay. Mag-aalatsamba ka kung makakabili ka noon. Hindi makakumpleto. Alam nyo, meron kaming kapatiran na tumutulong sa amin. At ang ginawa niya, yung aming looban, nagtanim siya ng maraming gulay. Nagtanim siya ng talong, singkamas, talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw. Kaya madali kaming makapag ano bang tawag no sa lutong Ilocano na diningding at saka yung ano pa yung isa, pinakbet. Sagana ako sa fiber. Kasi marami doon. Nagtanim siya na nagtanim. At saka ito naman, kung bakit naman itong babaeng to, maisuksok niya, natubo, namumunga. Pinagpapala ng Diyos. Kaya marami kaming gulay. Amen ba tayo doon?
Kaya kung kayo magkulang, edi pumunta kayo sa amin, huwag niyo lang ubusin lahat, okay? So, pag nakita ng isang magsasaka ang kanyang pangangailangan, yun ang kanyang itatanim. Hindi siya magko-complain. Halimbawa, nakita niya ang kanyang lupain, kailangan niya ng mais, kailangan niya ng tanim na palay. Hindi magsasabing, Lord, patubuin mo ang palay. Patubuin mo ang mais. Ano sa tingin niyo? Tutubo ba ang palay at mais? Hindi! Hindi ka nagtatanim. Kailangan kang magtanim muna. Yun ang law. Yun ang batas. Yun ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Genesis 8:22. Natatandaan niyo yan? Sabi doon, sa lupa, ayan ang kailangan mong gawin. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Hindi yan titigil. Sumunod tayo. Makita natin, ito ay batas. It is a law. You plant and then you harvest. You don't harvest without planting. Get niyo ako? Amen po ba, mga minamahal ng Panginoon? So, hindi siya nagko-complain, kundi siya, ginagawa niya ang pagtatanim. At kung ano yung kailangan niyang itanim, yun ang kanyang itinatanim. Sino nangangailangan ng pag-ibig? Taas ang kamay. Lahat tayo. Lahat tayo. Meron nga kanta, tatanda niya, I wanna know what love is. Narinig niyo na ba yun? Okay. I know you can show me. Yung kantang yon, kumita ng limpak-limpak. I wanna know what love is. Alam niyo ba yun? Kinanta yon, tapos nag-away sila nung kumanta. Yung nag-compose at yung kumanta, nag-away sila. Nag-away sa partihan. Pero ang kantang pinag-awayan nila, I wanna know what love is. Leading ng Diyos sa kanya yon, hindi niya inintindi. Malalaman natin ang love through Jesus Christ. Sabi ni Jesus, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya yun. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Kaya hindi yung magsasaka, hindi magpe-pray na tubuan ng palay, tubuan ng mais. Merong time na nagpe-pray, merong time na tayo umaakto tayo ayon sa ating pananampalataya. Amen po. Aktuhan mo na. Sabi mo sa katabi mo, aaktuhan ko na. Hindi na, titigilan ko na yung panaginip. Puro dream. Ayaw wala ka ng action. Dream will remain a dream. Ay, yung dream, maaaring maging bangungot sa iyo. Mali ang iyong ginagawa. Puro ka dream without action. You have to act. Aktuhan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, aaktuhan ko na. Purihin ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho. I pray. In Jesus' name, I pray. Katalpa eh. Naghahanap ka ba ng trabaho? Hindi po. Paano ka makakakita? You don't look for a job. Hindi ka naghahanap ng trabaho. In-expect mo makakakita ka ng job without looking for a job. Without applying for a job. Gusto ko makatapos ng pag-aaral. Nag-aaral ka ba? Opo, pumapasok po ako sa Gentong Square. Pumapasok. Nag-aaral ka ba? Ang tanong ko, hindi po, pumapasok po ako. Paano kang gagraduate? Paano ka makakakuha ng magandang grade? Paano ka magkakaroon ng diploma? Paano ka makakapasa sa board exam? Ang ginagawa mo'y pumapasok. Hindi ka nag-aaral. Ikaw pumunta sa school para mag-aral, hindi para pumasok. Amen po ba mga kabataan? Linaw po ba yan? What you sow is what you reap. Ang inihasik, yun ang aanihin. Yun ang law of the land. Yun ang sinabi ng Panginoon. Yun ang batas na kailangan mo sundin. Law of gravity. What goes up must come down. Di ba? Kung ano yung ibinato mong pataas, yun ang baba. Kaya mga minamahal ng Panginoon, tigilan na natin yung mga puro pangarap at baka ikaw ay mabangungot sa sobrang ganon. When you dream, you act on it. Aktuhan po natin ang ating mga pinapangarap.
Job, then you look for a job. Mag-aral ka kung paano gumawa ng resume. Ngayon, online na yan. So mag-aral ka. Kung hindi ka marunong, kaya nga ikaw ay nasa church. At ang mga staff, tuturuan ka kung paano gumawa ng resume. At kung paano ka mag-apply through online. Amen po. Naghihintay ka ng miracle. Milagro, hinahanap mo yung milagro. Pero ang tanong, nananalig ka ba na ang Diyos ay may miracle? Kung ikaw ay masyadong logical, how do you expect miracle? Ang tingin natin doon sa mga nananampalataya, katulad ko, nung araw, nung ako po hindi pa ganap na mananampalataya, ang tingin ko doon sa mga nananampalataya ay nasisiraan ng bait. Ang tingin ko sa kanila, naloloko lang ng pastor nila. Ang tingin ko sa kanila. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, nung makita ko yung katotohanan ngayon, hindi totoo. Ang kailangan lang malaman mo ay yung principles ng God at yun ang pinag-aaralan sa HTBC. Yun po ang ating mga lessons. Yun po ang ating natututunan sa mga sermon. Kaya wag po kayong absent, baka yung kailangan mong matutunan sa araw na yun, mamiss mo. Dahil bulak-bolero ka na sa school, bulak-bolero ka pa sa church. Amen ba tayo doon? Sabi mo sa katabi mo, ayoko magbulak-bol sa church. Blessing. Gusto mo ng blessing. Lahat ng blessing po, meron niyang process na ginagawa ang Panginoon. Kaya if when you have a need, you should plant a seed. Hindi blessing ang kailangan mo, hindi yung miracle ang kailangan mo. You have to act. Amen po. Meron kaming puno ng aratiles doon sa gitna. Yung aratiles na yon, nilagyan ng upo ang bato. Okay. Pagkatapos, meron naman tayong mga staff na mga kadalagahan. Ang sabi ko, ganito yan. Yung isang upuan, pumunta ka sa ukay-ukay, bumili ka ng pantalon at saka polo. Pagkatapos, ilagay mo doon sa upuan, tapos iayos mo doon. Pagkatapos, tumabi ka doon at sabihin mo, magkakaroon ito ng laman. Magkakaroon ito ng katawan ng lalaki at ako'y magkakaroon ng asawa. Alam niyo, may asawa na siya ngayon. Joke lang yun, ha? Baka naman kayo, pag nakita ko kayo, nandito kayo, may katabi ka, lalagyan mo agad ng ano dyan, tapos nakaakbay ka pa doon sa polo. Alam niyo, ang Panginoon nagtuturo sa atin ng truth. Katotohanan. The truth will set you free. Malimit nating marinig doon. Pero ang nakakalimutan natin doon, yung salitang, you shall know the truth. And the truth will set you free. Sabi nito, tinan niyo to. Basahin niyo, tinan niyo po. Ang kalimitan narinig dito yung dulo, truth will set you free. Kulang. Ano ang kulang? You shall know the truth. And the truth will set you free. Ito yung mga truth na ating tinitingnan ngayong umaga po. Amen po? So, ang ginagawa ng Panginoon, gusto niyang tulungan tayo at turuan that we should make the first move out of trust. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. God is waiting for you to move. Huwag kang maghintay na siya ang magpe-first move sa iyo. Nagawa na niya ang first move. Yung ginawa niya sa cross is first move of God for you and me. Ang nasa itira sa atin ngayon is to believe Him and trust Him. Amen po. So, naghihintay ka rito na ikaw ay mag-harvest, sabi ng Panginoon, naghihintay naman ako ng first move na ikaw naman maghasik, magtanim. Nung panahon ni Moses, si Moses binigyan ng tungkod ng Diyos. Natatandaan niyo yan, yung Exodus. Natatandaan niyo po yan. Okay, tinan niyo. Yung panahon yon, idinideliver ng Diyos ang mga alipin doon sa Egypt. Inalipin ng mga Egyptians sa mga Israelita. And then si Moses, ginamit ng Diyos para ang mga Israelita ay i-guide, i-lead doon sa wilderness upang makapunta sila doon sa promised land. Ulitin yung word na yun. Promised land. Okay. Pagkatapos, in doing so, naggawa ang Panginoon ng maraming mga miracles at yung mga miracles na yun, kasama yung namamatay ang lahat ng panganay na anak dahil ayaw payagan nung paraon ang mga Israelita na lumaya, na makapunta doon sa promised land. Kaya lahat sila ay inabot sila ng 10 uri ng salot. At ang pinakahuling salot, mamamatay ang panganay. Nakita niyo ba yan?
So, noong nangyari yung bagay na yon, namatay ng panganay na anak yung paraon, naggalit na galit ito, hinabol sila. Pinayagan na sila, pero hinabol sila. At ginamit niya yung mga naka-chariot na mga sundalo niya at inatak sila at hanggang sa inabot sila doon sa dulo ng daan na ang kaduluduluhan, Red Sea, karagatan. Na pag sila lumusong doon, mamamatay sila. Maraming malulunod at mamamatay sa kanila. Now, si Moses, gusto nang batuhin ng mga tao. Dinala mo ba kami rito para mamatay? Alam niyo, ang kalimitan po, pag nagigipit na ang tao, sinisisi ang kanyang katabi, ang kanyang kasama. Sinisisi ang kanyang magulang, sinisisi ang kanyang kapatid, sinisisi ang teacher. Maraming sinisisi. Mahilig tayong manisi. Meron ba kayong nasisisi sa buhay niya? Opo. Marami akong nasisisi sa buhay ko. Naninisi ng naninisi. Okay? So, ngayon, nung sinisisi siya ng mga tao, gusto na siyang batuhin. Sabi niya, anong gagawin ko, Panginoon? Sabi ng Diyos sa kanya, bakit ka umiiyak sa akin? Ibig sabihin, bakit ka nananalangin sa akin? Stop praying and start acting. Tigilan mo yung kapapanalangin mo sa atin, umakto ka. Sabihin mo na yun, umakto ka. Ano yung nasa kamay mo? Tungkod. Yung tungkod is symbol of authority. Binigyan tayo ng Diyos ng authority. Nung tanggapin niyo ang Panginoong Jesucristo kanina, nasa atin ang Holy Spirit, binigyan ka niya. Meron. Pero hindi mo pa alam gamitin sa ngayon. Kaya patuloy po tayong lumago na sama-sama para matutunan natin. Ngayon, sinabi sa kanya yun. Ano yung nasa kamay mo? Tungkod. Ituon mo yan tungkod mo sa dagat. Pabukain mo ang dagat. O ikaw, kung may hawak kang tungkod, itutuon mo, tapos sabi mo, dagat, buka. Sasabihin mo yun. Si Moses, sumunod, umakto siya. At nung umakto siya, bumuka ang dagat. Nakatawid sila sa dagat. Nagigets niyo ako? Meron isang pangyayari naman ngayong panahon ni Joshua. Ngayon, tatawid naman sila sa ilog. Okay, ito naman sa Joshua chapter 3, verse 13. Kapag ang mga talampakan ng mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaba ng Panginoon, yung Ark of the Covenant, ang buong lupa ay tumuntong sa tubig siya, tumuntog sa tubig ng Hordan, ang tubig ng Hordan, hihinto sa pag-agos, maging ang tubig na bumababang mula sa itaas, titigil sa pag-agos, ang mga ito ay tatayo na isang bunton. Ibig sabihin doon, hihinto at makatatawid sila. Pero paano? Hindi pinabuka. Tinapakan. Step. Step of faith. Sabi niyo ngayon word na yun? Hakbang ng pananampalataya. Step of faith. Yun ang kailangan natin ngayon. Nung panahon ni Moses, nung panahon ng kautusan, tinukod, bumuka. Bumuka muna bago lumakad. Ngayon, humakbang ka at bubuka. Humakbang ka, pagpapalain ka. Umakto ka, makikinabang ka. God bless you. Amen po. Hindi mo kailangan na pabukahin muna. Gusto niya ikaw, gumawa ka ng step of faith. Step of faith sa iyong oras. Step of faith sa iyong pananalapi. How you use your money. Do not allow your money use you. You use your money. Anything na meron ka na valuable, use it for the glory of God. Ang good relationship, hindi nangyayari yan ng basta na lamang. Bakit sila yung family na ito united na united. Baka yung mga family ito, nakita kong kasaya-saya nila every Sunday na magkakasama. Hindi yun tsamba, yun ay intentional. Nag-i-spend ng time yung parents. Mga minamahal ng Panginoon, huwag kayong malungkot. Kung kayo ay nakakaranas ng gano'n, na nagiging rebellious ang inyong mga anak, huwag kayong malungkot. Tinan nyo, ganyan kamay na yun sa inyo. Huminga ka pa, may pag-asa ka pa. Okay? May pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. Hanggat tayo may hininga, tayo may pag-asa. Purihin ang Panginoon. Amen po. So, gawin natin ito. Ayusin natin, i-correct natin ang relationship, yung tamang pananalita. Tingnan niyo po, paano gagawin mo? Ganito po.
ang iyong anak, huwag mong susubukan sa paggawa ng mali. Titignan ko nga kung talagang nasa school ito. Tapos sabi ni Chair, wala. Sinasabi ko na nagbubulakbol ito. Pabantayan mo kung talagang ito naghuhugas ng plato o hindi. Sinasabi ko na puro FB ka. Bakit ka ba FB ng iba? Babatukan siya, sasaktan. Hinuhuli sa mali. Baliktarin natin. Hulihin mo siya pag siya may ginagawang tama. Pagka siya nakita mong naghugas ng plato, sinasabi ko na ba sa kaibuturan ng puso ng anak ko, ito yung mana sa akin Napakasipag ito Ganyan. Tapos nakita mo, naglinis ng looban. Hulihin mo. Anak, hangang-hanga ako sa ginagawa ng Lord sa'yo. Ikaw tinan mo ngayon, pawis na pawis ka na, magpalit ka ng damit at baka ang pawis ay matuyo. Ganyan. Makikita ng anak mo, mahal mo siya. Ini-encourage mo ang paggawa ng mabuti. Hindi mo inaabangan ang paggawa ng masama para parusahan. Ganyan ang Diyos sa atin. Ganyan. Pag tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas, pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, you make the first move, God is going to bless your first move. Amen po. Gusto mo ng appreciation? Magsimula ka magsalita ng mga words of appreciation. Amen po. Pagka ang anak mo may inuwi sa iyo, kahit ano, napakamaalalahanin nitong aking anak. Anak, maraming salamat. Ako'y nagpapasalamat kay Lord na ikaw ay naging anak ko. Isa kang malaking pagpapala sa akin. Amen po. Catch niyo ako, mga minamahal ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa natin mabago ang sitwasyon kung tayo susunod kay Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, aakto ako. Purihin ang Panginoon. Amen po. Sabi niyo, sa Galatians 6:7, tinan niyo po. Huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadayan naman kung ano ang inihasik ng tao. Yun din ang kanyang aanihin. So, it follows. Kung inahasik mo, puro galit, ang anak mo magiging magagalitin. Pag kasi binubuntunan mo ng, nawalan ka ng trabaho, nahihirapan kayong mag-asawa sa budget, tapos pag didiskitahan mo yung anak mo, mapuprostrate yung iba nga ay nagsusuicide po. Nakakalungkot. Meron 2 ganyan sa Mindoro, na yung kanyang anak na lalaki. Tuwing darating sa edad na yon, hindi ko matandaan kung age 14. Tuwing darating ng age 14, yung isa namatay, nagpakamatay, nag-suicide. Tapos yung isang anak niya nung dumating ng age 14, nagpakamatay din. Tapos yung ating misyonaryo, gusto siyang sharean. Galit na siya sa Diyos. Ayaw na niya. So hanggang ngayon, hindi pa siya naaabot. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kaya ko kinukwento sa inyo to, para kung merong pangyayari sa inyong buhay, huwag niyong isipin na ang masamang pangyayari ay tunay na masama. Merong katuruan, nangyari for a reason, at ang Diyos ay mabuti. Lagi ang gusto niya sa atin ay matuto tayo at lumago sa pagtitiwala sa Kanya. Sa Kanyang lahat ang kapurihan. Amen po. Sa salita ng Diyos, makikita natin itong 2 klase ng example. Itong negative example at saka yung positive na example. Sa Job chapter 4 verse 8, tinan po ninyo. Sabay-sabay po, basahin natin. Okay, ready? Okay, read. Ang nalalaman ko, yung gumawa ng kalikuan at naghasik ng kasamaan, ang ani ay kasawian. Totoo? Hindi maaaring magsinungaling ang salita ng Diyos. Sa Proverbs 22 verse 8, tinan niyo po. Ready? Okay, read. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng trouble. At ang bunga ng ginagawa niya, kapahamakan. Mag-e-end up siya sa jail. Mag-e-end up siya sa bankruptcy. Mababankrupt ang kanyang buhay. Ang mga anak niya, mapapariwara. Matthew 7 verse 2. Okay, sabi rito, tinan niyo po. Sapagat hahatulang kayo ng Diyos, tinan niyo po, ang bilin ng Diyos sa atin, huwag tayong judgmental. Kaya sabihin niyo sa inyong katabi, ayokong maging judgmental. Di ba? Kahit sabihin mo yun, judgmental ka naman di ba? Pero ayokong maging judgmental. Alam niyo yung mali ng iba, mas madali mong makita, yun ang judgmental. Yung mga kahinaan mo na nakikita mo sa kanila, ayaw na ayaw mo yun.
Yung katamaran mo na, ito tatamad-tamad, pero ikaw tamad. Kaya madali mong makita. Ngayon, tinan niyo po, sapagkat hatol lang kayo ng Diyos ay sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo, panukat, ulitin niyo yun, panukat. Ang panukat ninyo sa iba ay siya rin ipanunukat sa inyo. So yun ang belief mo, it will come to you. It will be done to you. Kaya ayaw niyan tayo maging ganon. Ito, tinan niyo po. Kaya pag ikaw ang hinahasik mo, ay chismis. Oh, pag naghahasik ka ng chismis, ano ang iyong mapapala? Chismis din. I-chismis ka rin. Sabi, yan galit na galit sa chismosa, siyang reyna. Siyang reyna ng chismosa. Kaya hindi tayo dapat na nagkasalita naman, mga criticism, nakikriticize tayo sa mga tao. Amen po ba tayo doon? Kinikriticize mo. Kaya ito naman ang mga positive example po na makikita natin sa Proverbs. Tignan niyo po, Proverbs 11:18. Sabay-sabay po tayo ating basahin. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan. Ngunit ang gawang mabuti ay may biyayang taglay. Ang salita ng Diyos. Pag kanyang sinabi, ito'y mangyayari. Sa Hosea chapter 10 verse 12. Maghasik kayo ng katwiran. Sabay-sabay. Isa pa. Maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng pagpapala bunga ng katapatan ninyo sa akin. Yun ang sabi ni Yahweh. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa. Meron ba kayong napabayaan? May napabayaan? Okay. Sabi niya, bungkalin niyo muli. Balikan niyo muli. Balikan niyo yung mga nagbabackslide. Balikan mo yung mga backsliden na hindi mo na nakikita sa church ngayon, mga lumang mananampalataya na naluluma, at nakikita mo yung mga bagong mananampalataya na nagbabago, balikan mo sila. Sabi dito, mag-asik kayo ng katiwiran, mag-anig kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin, bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ni Yahweh, lalapit siya sa inyo at paulanan kayo. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Pakipagkaibigan, dadami ang friends mo. Kalimitan, alam niyo po, ito po mali sa mga politiko. Ang tingin ko sa kanila, politikong pulpol. Yung pagkabaga hindi bumoto sa kanila, hindi na nila iintindihin. Gagawan pa nila ng masama, pahihirapan pa sa munisipyo. Anong inahasik mo? Pakipagkaibigan o pagdami ng kaaway? Kung ikaw ay politiko na nandito ngayon at sinisilip-silip mo na kung ilan tong butante. Okay. Ang unahin mo, kahit nakapanalig mo, kahit butante mo o hindi mo butante, mahalin mo at sigurado. Pag nagmahal, aani ka ng pagmamahal. Pag nag-achi ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan at makikita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka mahirapan. Hindi mo na kailangan magbayad ng 500 para kay boto. Amen po ba tayo? Pagka ikaw ay binayaran, lalo mong huwag iboto kasi masama ang tangka. Masusundan niyo pa ba ako doon? Pagka kayo ay binibigyan ng pera at para kayo ay bumoto sa hindi mo naman gusto, huwag niyong tanggapin. O tanggapin mo, pero huwag mo iboto. Nasa iyo naman yun, ikaw naman na may hawak ng pen, di ba? Pero nakikita mo na kung anong uring pagkatao sa umpisa pa lang, kurap na. Bakit ka, Bakit kukurap ka? Kukurap-kurap ang mata mo sa pera. Hindi na kailangan. Amen po. Ang sundin natin ay yung leading ng Panginoon sa ating buhay. Amen po. So, ang maghasik ng karamutan, ito po yung aking mga sayings na nais ko pong matandaan po na sulat ninyo. Ang maghasik ng karamutan, walang tutulong sa panahon ng pangangailangan. Isa pa. Wala. Naando na. Nagtataka sila. Sunog! Sunog! Kahit isang tabo, walang dumating. Wing, 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 wing. Hindi makapasok ang bumbero. Mayaman siya, may babayad siya sa bumbero. Pero hindi naman makapasok ang bumbero. Nasa gitna siya ng mga mahihirap na kanyang inape, na inilitan niya ng kung mga flat TV, kung ano sinanla sa kanya, inilit niya. Nung nagkasunog, wala kahit isang basong tubig na bumuho sa apoy. Mga minamahal ng Panginoon, tunay na pangyayari ang kinukwento ko po sa inyo. Amen po? Kaya,
dito tayo sa pangatlo, I always gain more than I give. Lagi, hindi isang buto, isang aani ka, isang buto. Amen po. Kaya, kaya mong bilangin, tinan nyo, kaya mong bilangin ang buto sa atis. Kaya pag biniyak mo, di ba ang atis, napakaraming buto? Pero pag inilagay mo sa plate yung buto, kita mo, sa dalawa, tatlo. Bilang mo yon 30 o 25 seeds. Bilang mo, di ba? Pero sa isang buto ng atis, hindi mo kayang bilangin ang atis. Ang kaya mong bilangin, buto ng atis. Pero ang atis na nasa buto, hindi mo kayang bilangin. Hindi mo alam kung ilan ang ibubunga ng isang buto. Ilang season na patuloy na... Nagigits mo ba sinasabi ko po? You always gain more than I give. Kung ano mo yung binigay mo, may tubo lagi. May blessing lagi. May kasamang tubo. Amen po. Kaya, tinan nyo, yung isang maliit na binhi lamang, maraming pakinabang at tuloy-tuloy ang pakinabang. You will reap what you sow. Lagi. Lagi yan. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo at hindi mo kayang bilangin ang ibubunga nito. Ulitin ko, dadandahanin ko. Kaya mong bilangin ang buto ng isang atis. Pero hindi mo kayang bilangin ang atis sa loob ng isang buto. Guess niyo ka? Kaya hindi mo alam kung paano babalik sa iyo ang kabutihan na inihahasik mo. Wala kang idea. Hindi ko akalain. Bakit mo ba ako tinutulungan? Natatandaan ho ninyo ako, nakita niyo ako doon, gusgusin ako. Hindi ako makapag-aral. Tapos nahabag po kayo sa akin, pinag-aral niyo ako. Ako po yung batang yon. Ha? Doktor ka na ngayon? Opo. Tingnan niyo. Hindi mo alam. Amen po. Kaya niyong bilangin ang buto sa loob ng atis. Pero hindi niyo kayang bilangin ang atis na nakapaloob sa isang buto. Sa Diyos lahat ang kapurihan. Amen po. Minsan si Jesus nagpipreach. Pag nakita na ang Panginoon, pag nahabag siya, nakita niyo mga tao, hindi malaman kung saan pupunta. Nahabag siya. Yung parabagyan sila yung mga tupang walang pastol. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, kinalap sila pagkatapos nag-preach. Ang Panginoong Jesucristo, katulad ko, maigsi lang mag-preach. Siya'y maghapon. Ako pag nag-preach lang ako ng 2 oras, ganyan na ang matay. Siya maghapon, umabot ng dilim. Ang Panginoon Jesucristo. Kaya sabi niya, pakainin ninyo yung mga tao. Kasya po ba dyan ng 200 denaryo para pakainin? Maghanap kayo dyan kung sino may dalang pagkain. Sabi, alam ni Jesus na mayroon dalang pagkain. Kaya rito sa John 6 verse 9, ito, nung nagpakain siya ng 5,000, sabi rito, may isang batang lalaki. Tanin niyo ron, basahin ninyo. May isang batang lalaki rito na mayroong 5 sibada. Ibig sabihin, 5 loaves. Alam niyo ba isang loaf ng bread? Ang dami na ninyong kakain. Ang dala niya, 5 loaves. Ang lakas kumain ng binatilyo na ito. 5 loaves ang dala niya. Pagkatapos, 5 loaves na bread at 2 isda. 2 isda. So, meron siyang tuna sandwich. Ang galing. Okay. So, balit gaano na ang mga ito sa ganitong karaming mga tao? Yan ang kanilang iniisip. Ano na lamang itong mga ito? Kaya, ang ginawa nila sa verse 13, ito, tinan niyo po. Pinakain nila, ang Panginoong Jesucristo, pinahanap niya yung bata, tapos binigay sa kanya. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, nag-pray siya. Pagkatapos, inilip up kay Lord yung pagkain. Alam niyo, nag-multiply yung pagkain, dumami. At pagkatapos, pinaupo yung mga tao, 5,000 ha. Sabi niyo yung word na yun, 5,000. Pagkarami-rami yung 5,000. Pagkatapos, i-distribute sa kanila. At lahat sila ay nakakain at lahat sila ay nabusog. Pagkatapos, kanilang tinipon ang mga natira. Nakapuno sila ng 12 kaing, 12 bakol o 12 kaing ng mga putol-putol na 5 tinapay, sa 5 tinapay na sibada at lumabis sa mga kumain. Busog na busog, may natira pang 12 bakol. Hindi ba ang Panginoon, yung kung anong meron kang kaunti, kaya niyang i-multiply? Kung by faith, itatanim mo yung seed,
kayang i-multiply ng Diyos ang kaunting meron ka. Paano kaya kung sinabi ng bata, Lord, hindi ko pwedeng ibigay ito lang ang baong ko eh. Ano mangyayari? Sabi sa akin, ang Panginoon nagbibigay sa atin ng example. Kung if what you have, you are willing to give. Nakukuha niyo ba ang aking point? Para pakainin. Kaya nakikita natin dito, ito, may kinalaman to, kung paano tayo ibinebless ng Panginoon. But you must do the first move. Gumawa ka ng iyong first move. Dito sa Malakayas, tinan nyo, Malakayas chapter 3, verse 10 to 11. Sabi rito, ganito. Tinan nyo, maraming mga tao hindi maintindihan itong principle. Itong principle na ito, marami sila kasing narinig doon sa mga ibang mga pastor that they are against dito sa teaching. Pero alam niyo itong teaching na ito, kasi po, meron ditong counter dito sa teaching na ito. Dito na lang ako po. Meron silang counter dito. Yung sa John, sa 1 John chapter 2, verse 15. Sa 1 John 2:15, ganito pong sinasabi. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Tapos tuloy po natin yan. And the world, for all that is in the world. Sabay-sabay. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Sa Tagalog, 15 and 16. Okay, tignan nyo, Tagalog. Okay, basahin natin ng malinaw at may pangunawa. Okay. Huwag ninyong ibigin, hindi ko sinasabing huwag na kayong magsipagtrabaho, huwag niyo intindihin. Hindi yun ang tinutukoy dito. Yung ibigin, yun ang pinaprioritize mo. Yun ang inuuna mo. Yun ang pinakamahalaga sa iyo. Okay, ito naman. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Bakit? Okay, ito niyo. Ano ang sapagkat? Ready? Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagnanasa ng buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kung titingnan natin yung 1 John 5:19, ito ang sanlibutan. Sabi rito, 1 John chapter 5, verse 19. Ready? Read. Alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. The whole world is under the sway of the wicked one. Sabi rito sa salita ng Diyos. Kaya ang kailangan natin makita rito ay yung hindi mo iibigin, you will use, but you will not allow this material thing to use you. It is to be used. Gamitin. Ito'y panghasik. Ito'y para magamit sa ikabubuti. Magamit, makatulong. Hindi po ito yung ganon. Hindi yung itatago mo. Hindi ganon. Hindi yung bubulukin mo. Hindi i-hoard. It is to be shared. Amen po, mga minamahal ng Panginoon? Walang maka-amen. Do you believe the principles of God? At hindi po ito, si pastor, magnenegosyo. Si pastor, gusto kami mag-tithe. Si pastor, ang gusto yung pera namin. Nakakahiya naman, minsan nakapagsalitaan ako na hindi tama, ayoko nang ulitin. Na hindi naman po ako ganon. Saka wala ako sa kalagayan ganon sa biyaya ni Lord. Para ang principle, pag senior ko po, maunawaan ninyo na yun ay sa ikabubuti ninyo. Hindi para sa aking ikabubuti. Pinagpala na ako ni Lord. Sapat na po yun. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. So, ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala. Sasawayin niya, ang tawag ay mga devourer. Ang sabi niya rito sa Malakayas ninyo, unang-una, you do the first move. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng ano? Ng pagkain sa aking bahay. At sa gayon, subukan ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon, ng mahukubo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat kalagyan. Okay. Pagkatapos, ito ang kanyang sinabi. Sabay-sabay. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Sino yung mga mananakmal? Pwede itong yung mga scammers. Pwedeng ito yung mga nagbubutol-budol. Pwede ito yung mga
nangungutang, pahiram ng pera, babayaran ko sa iyo sa katapusan. Matatapos na ang mundo, malapit na katapusan ng mundo. Hanggang ngayon, hindi mo pa makakurap na pa, tinataguan ka na hanggang ngayon. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Yung perang yun, sinabi mo, Mare, babalik mo ito agad sa akin. Ito'y pang matrikula ng inaanak mo. Oo, ikaw naman, wala ka bang tiwala sa akin? Para yun laang eh. No, para 100,000 laang eh. Oh, gano'n. Tapos na ang usapan. Ang kumare mo ay hindi mo na naging kumare. Nawala na sa iyo si Mare, nawala pa ang pera mo sa iyo. Yun ay mananakmal. Sabi niya, aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Kahit hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupain. Okay. Kaya sabi dito, at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga. Sabi ng Panginoon, ng ating mga purihin ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Sabi rito sa 2 Corinthians 9, verse 6 to 7, tandaan ninyo ito. Sabi niyo nga, tatandaan ko ito. Okay, tatandaan ko ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Totoo ba yun? Does it follow? At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag ang loob, sa loob. Di napipilitan lamang sapagkat ang Diyos, ang ibig ng diyos, ay ang kusang pagkakaloob. Okay. Kaya ito po'y principle uli. So this is the law, ito'y principle. Kaya itong principle nito, pag atin po itong sinunod, mararanasan natin. Naranasan ko. Yung aking anak, bago po siya naging pastor, siya isang one-day millionaire. Uuwi rito yan, 1 milyon ang dala. Pagkatapos uuwi, baliktad ng bulsa. Naubos ng lahat. Ngayon, umuwi siya rito, nagdadala uli siya, malaking pera. Sabi niya, Dad, apakatipid talaga pala maging Christian. Papauwi na ako ang dami ko pang laman sa bulsa gusto ko mong iwanan kung kanino. Sabi ko, di mag-pray ka kung kanino mo iiwanan. Matipid ang maging Christian, hindi po ba? Hindi ka waldas, hindi ka yung walang wisdom, hindi yung kung saan mo lang nilalagay. Tinuturuan ka ng Panginoon kung paano ko maging good investor. Na yung iyong pera ay yung mga pagpapala ng Diyos ay hindi mo lang sasayangin. Amen po. At ang sabi pa rito, tinan nyo, basahin natin muli, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Okay, ready? Basahin yung verse 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang loob. Okay, yun po, kusang loob. Kaya yung naghahasik ng kakaunti, aani, kakaunti. Naghahasik ng marami, aani. You get to choose kung gaanong karami ang gusto mong anihin mo. Nasa sa iyo. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Hindi lamang yan may kinalaman sa pananalapi. Hindi lamang yan. Ito'y may kinalaman sa relationship, sa iyong health. Amen po. Nakukuha niyo po ba ang sinasabi ko? Nasagasaan lang natin yon. Nagkataon na nakasamang naisagasaan natin sa ating pinag-uusapan. Sa Proverbs 11:24, kabasahin po ninyo. Ang taong, tingnan niyo po to, hindi ito sinabing ang taong mananampalataya. Mananampalataya o hindi mananampalataya. Kahit hindi mananampalataya, kita ko to sa mga tropa, sa mga kaibigan ko, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit maghihirap ang tikom ang mga kamay. Stingy. Tikom, lalo siya naghihirap, lalo siya. Why? Yun ang kanyang pananaw, yun ang kanyang belief. Yun ang kanyang iniisip sa kanyang sarili. Kung ayaw mo intindihin itong sinasabi ko, it's okay. Pero kaya ko sinasabi ito, kaya ko sineshare ito, itong leading ng Panginoon sa ikabubuti nating lahat. It applies to me, it applies to you, it applies to all of us sa kanyang lahat ng kapurihan. Ang harvest time ay hindi instant. Amen po. Ano ibig sabihin nito? Panahon tayo ngayon ng mga instant noodles, instant na kanton, instant coffee, instant calamansi, instant orange juice. Puro instant. Kaya napakarami, instantly, ay may sakit.
instant bukol. Instant na, kasi marami pong mga chemicals ang mga instant. Susundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Siya nga, sinusundan niyo talaga ako. Totoo po na yung mga instant, maraming chemicals, yung mga processed food, maraming mga chemicals. Now, mahilig sa instant. Now, dito, harvest time is not instant. Merong season. Pag nagtanim, hindi agad ani. Okay, tatandaan po nito na tinuturuan tayo ng Panginoon, naging patient tayo at magsimula tayo magtiwala sa Diyos. There is no such thing as instant success. Amen po? Instant na nagkapera meron. Tumama sa loto. Instant na nagkapera. Pero hindi niya na-keep. Hindi niya na-keep yun. Kalimitan po, yung mga madaling kitain, madaling laspagin. Dati po akong sabungero, kaya alam ko sinasabi ko. Nanalo ako ng 3 manok. Doon. Daming pera. Saan napuntang lahat yon? Inuman, good time, gastos, pagkain, pulutan. Pagkatapos ng araw, at the end of the day, walang laman ng bulsa. Pati puhunan, tangay, talo. Amen po? Kaya instant, madali. Wala kang kiber pagka instant. So, it takes time. It takes time. At natandaan natin, walang itinanim na munga kaagad. Kaya sabi po rito sa Galatians 6:9, kaya't huwag ninyo tayong magsawa. Sabay-sabay po. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani, kung hindi tayo magsasawa. Ngayon, walang instant. Kinakailangan merong waiting time. Kaya huwag kang mainip. Yung patuloy na ginagawa mo, patuloy na iyong budgeting na ginagawa na wisdom na itinuro sa atin yung 10-10-80. 10%, binabalik kay Lord. Tapos 10% savings. Tapos yung 80, you enjoy it. 10-10-80 principle na tinuturo ko yan. Sino nakakatanda nun? Pakitaas po ang kamay. Okay, 10-10-80 principle. Tinuturuan tayo niya ng Panginoon. So, huwag kayong mainip. Yung ginagawa mong yon, at the end of the day, meron kang mabubunot. Sapagkat meron kang isinuksok, meron kang mabubunot. Amen po. God bless you. Amen po. So, we have to be patient. Ito, tandaan natin. Tandaan niyo po. Things to remember. Plant by faith, not by feelings. Madideceive ka ng feelings mo. Huwag kayong makinig sa kanta ng BTS. Sino ba ito ang disipulo ng BTS? Believe yourself, love yourself, trust yourself. Ay sabi sa Bible, cursed is the man who trusts in man, but blessed is the man who trusts in God. Huwag kayong magtiwala sa tao, sa lakas ng tao, o sa kakayahan ng isang tao. Sabi sa Tagalog, tanin niyo po, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman at ang puso ay lumalayo sa Diyos. Pag ang trust mo sa tao, malayo ka sa Diyos. Pag ang trust mo sa Diyos, hindi ka gaano nagtitiwala sa tao, ang tiwala mo ay sa Diyos. Bakit ka hindi dapat magtiwala sa tao? Nagkakasakit. Pagkatapos, namamatay. Digotla na. Ito ang pinakamasakit yung pangatlo. Nagbabago ang isip. Sumakabilang bahay. Nagagets niyo ka? So, cursed is the man who trusts in man. Believe na believe ka. Tiwalang-tiwala ka sa asawa mong nasa OFW na ang laki-laki ng kita. Isang text. Ang asawa po ninyo nalaglag sa dagat, nawawala. Ang pag-asa mo, biglang nawala. Paano na kami ngayon? Kasi po, mga minamahal ng Panginoon, hindi dapat ang iyong full trust ay sa tao. Because cursed is the man who trusts in man. Ang tiwala ay sa Panginoon Diyos. Amen po. Amen. Kaya yung planting and sowing, this is an act of faith. Ito po yung aaktuhan ko ng pananampalataya. Sowing and reaping. Planting and sowing is an act of faith. Planting seed
It's risky. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero you trust God. Amen po. Hindi na sayang buhat ng taon. Umuwi ako 1995 para mag-serve. Kasi sabi ng Panginoon, I'm going to use you. At naniwala ako sa Kanya. So umuwi ako. Pagkatapos 3 taon, naubos na. Di 1995, 96, 97, 98. Wala na. Pero ang asawa ko naman, nag-aral ng cosmetology sa US. Buti na lang yung asawa ko, marunong noon. So, naka-get by kami. Pagkatapos nung nalauna na, kumikita siya noon ng siguro mga 2,000 a day noon, nung time na yon. Bisan 5,000 a day. Kasi kami lang ang aircon na parlor nung araw sa Bella Mart. Kung natatandaan niyo yun So, ngayon, pag kami nangailangan, sabi ko, may pera ba tayo dyan? Meron. O sige, pwede bang makuha yan? Oo, tukuhan. Ba nagsawa ba? Ako ang taga-trabaho, ang taga-gastos, asawa ko. Sabi niya, teka, magpo-full time na rin ako. So, naging full time kami pareho at sa biyaya ng Panginoon hanggang ngayon, hindi kami nagkukulang. Totoo po yan. Nakamana ako sa magulang ko, patuloy na nabe-bless. Ang mga anak ko, bine-bless ng Panginoon. Sila nagtatights dito sa atin. Ayan natin yung ibang mga pangangailangan natin, natutustusan. Dahil bine-bless kaming mag-aama, habang tumatanda, bine-bless ng Lord. Amen po. By faith, nagkanegosyo ang mga anak ko nang walang puhunan. 2 ang negosyo. Sila ang merong restaurant na kilala sa Texas. Buong Texas, kilala yung restaurant na yun. Tapos, sila ay meron dialysis company. So, mga binamahal ng Panginoon, hindi ko pinagmamalaki ang kakayahan ng anak ko. Ang pinagmamalaki ko, kahit hindi nila ako kasama, nagsilingkod ako sa Kanya, bine-bless ng Diyos ang anak ko. At pati yung kapatiran natin na may anak, dati ang anak nila unproductive, lahat, as in. Pero ngayon, umuwi rito, mga productive na sila. At binigyan ng surprise ang kanilang nanay, 80 years old na. At nagkaroon sila ng malaking handaan. Hindi po ba ang blessing ng Lord pag nagtiwala ka sa Kanya? Ang itinuturing mong walang kwenta, ang tinuturing mong walang kakayahan, bine-bless ng Panginoon. At pagkatapos, habang tumatanda ka, nare-realize mo ang blessing ng Diyos sa buhay mo. Don't get me wrong, hindi automatic. Sabihin mo ngayon, don't get me wrong, hindi instant. Hindi instant. Hindi automatic. You have to trust God. You have to act. Aaktuhan mo. Sabihin mo yan, aaktuhan ko. Purihin ang Panginoon. Amen po. Amen po. So sa pagtatapos natin po, ang taong irresponsible, huwag mag-expect ng success. Irresponsable ka Irresponsable ka sa pananalapi, di hanggang ngayon, nasa poverty ka. Pero Christian na mananampalataya na. Pero laging merong in need siya. In need lagi ang buhay niya. Bakit ganon? Irresponsible. Ang pangalan niya ay si Waldy. Alam mo si Waldy? Waldas. Pagpahawak ng kwarta, inihahampas sa mall. Kaya si Waldy. So, pagka ganito ang buhay mo, lagi ka na lamang bayad utang. Sabi niya word na yan, huwag kayong malungkot, hindi kita pinariringgan o hindi kita kilala na ikaw ay si bayad utang. Okay? Ako yata, sinabi mo ba kay pastor ang buhay ko? Hindi ko kailangan. Alam ko na ang waldas ay laging mayroong pangangailangan. Nagigess nyo sinasabi ko? Nagigess nyo? Nagigess nyo ba sinasabi ko po? Dahil insulto tayo tuloy ng mga incheck. Sabi niya, ang Pilipino, pagka nag-graduate ng pag-aaral, hanap trabaho. Punta sa ibang bansa, hanap trabaho, kita dollar. O ang incheck, pagkatapos trabaho, hanap negosyo. Ang lungkot ako, yung sama ng salita, ang Pilipino daw, tatanga-tanga. Natatanga tayo ng mga banyaga. Naniniwala ba kayo na tatanga-tanga ang Pinoy? Magagalit si Andres Bonifacio. Hindi pwede. Andres Bonifacio, hatapang atao. Okay.
Now, huwag tayong madidistract. Huwag tayong madidistract. Ano yun? Inggit, jealousy, nakita natin, meron sila, no? Sana all. Huwag kang madidistract. Godliness with contentment is great gain. Amen po. Masiyahan ka. At maghintay tayo nung ating itinanim. Yung tinanim natin, it's a matter of when, not if. Sabi niyo yung word, it's a matter of when. Alam mo sabihin ng it's a matter of when? Timing lang. Darating yan, timing lang. Okay, ngayon, ganyan ka, pero darating ang araw. Ako naman. Timing lang. Pero kailangan sundin natin itong principle po. Keep on sowing so you will be reaping. Maghasik upang ikaw ay mag-ani. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. And believe and trust God. Amen po. Ganyan ba po? Kakaintihan mo tayo. Kailan ako dapat magtanim? Ngayon. 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 Today. Plant by faith, not by feelings. Amen po. Faith, not by feelings. Ang feelings mo, lagi kang itatatwa. Baka malugi. Baka mawala. Baka ako loko. Lagi ka na lang gano'n. Hindi sa pamamagitan ng feelings, faith. And the best time to plant, now. Today. Sabi po doon sa Ecclesiastes 11:4, tandaan natin itong word of wisdom na nagmumula kay Lord. Farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Sa Tagalog, hindi maghahasik ang nagmamasid sa hangin. Malakas ang hangin. Huwag tayong maghasik. At hindi mag-aani ang sa ulap ay madilim. Baka tayo ay mabasa. Baka hindi tayo makapag-harvest. Lagi ka na lamang feelings. By faith po. Sabihin niyo po, by faith. By faith. By faith. Pag Diyos ang pinag-usapan, anong kailangan? Faith. At ako'y nagtitiwala ng salita ng Diyos, hindi babalik sa Kanya nang walang kabuluhan. Amen po. Pagpapalain ng Diyos ang nagtitiwala sa Kanya. Hindi bibiguin ng Diyos ang tiwala ay sa Kanya. Woo! Amen! Amen po. Tanggapin po ninyo ang mga pagpapalang ito. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen po.